God. Morning po. Wake up again. Tayo po ay mag-dire-diretso sa ating Sunday School. Ating series ay sa Roma 6, verse 7. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Manalangin muna po tayo. Panginoon Diyos, bigyan niyo po kami ng karunungan, revelasyon sa inyong salita. Hindi po namin ito, Panginoon Diyos, maunawaan, kundi niyo ipapaunawa sa amin. Sapagkat ang aming brain at ang aming intellect cannot comprehend the matters of God, especially the characteristics of God, your Son, unless, O God, you will reveal this to us, and that's what we ask. Please, O God, reveal yourself to us today. Have mercy on us. Magpakilala po kayo sa amin. This I pray in Jesus' name. Amen. Pwede po kayong mag-research patungkol sa akin. Makakuha kayo ng information. Siguro tanongin niyo ang asawa ko o research niyo ang aking FB page, ang aking history sa mga schools, pwede makakuha niyo yan. Pero ang gandun lang kayo. Ang gandun lang hanggang sa information, words, papers lang nalalaman niyo tungkol sa akin. Pero hindi niyo ako kilala. Naniniwala ko po kayo doon? Unless may pakilala ko aking sarili sa inyo. At pagka pinakilala ko ang sarili ko sa inyo, kailangan magsama tayo. Kailangan you will walk with me, I will reveal myself to you. Unless I do that, you meron lang information about me, but you do not know me. You do not know me. Maraming mga tao, meron silang information. They read the Bible, meron silang information about God, pero hindi nakilala ang Diyos. Hindi mo makikilala ang Diyos unless i-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo. Yun ang ating laging hinihingi sa Diyos. Lord, please reveal yourself, reveal your Son, Jesus Christ to us. Meron tayong objective knowledge, pero yung ating subjective knowledge sa Panginoon ay importante po yan. Merong fact, merong pundasyon, the cross historically, lahat ng tao, alam po nila yan, totoo yan, lalo na yung mga ancient historians. Ancient historians, every one of them, lahat ng mga ancient historians. Ngayon lang mga modern historians, maraming hindi naniniwala. Pero mga ancient historians, lahat sila naniniwala na si Jesus Christ namatay ng bigat ng nabuhay. Naniniwala sila na merong Christ na nabuhay doon sa Nazareth, lumakad sa Israel, say pinatay, yung pinakaw, yung bigat ng nabuhay. They believe that, all of them. Pero sa mga modern historians, yung maraming hindi naniniwala. So, meaning to say, pwede makilala tulad ni Josephus. Josephus is a Jewish historian. Very accurate. Pero hindi ko marami din naniniwala, hindi naman siya Christian, hindi siya convert. Pero historian siya. Meron siyang huge file of information about God, about Christ, pero wala siyang personal, wala siyang revelation. What is the use ng ating pag-aaral kung hindi magpapakilala ng Diyos sa atin? What is the use of studying, nag-aaral tayo ng Bible kung hindi nagpapakilala ng Diyos sa atin? Mag-a-add lang ito, magpapahit up lang sa ating mga added information lang sa atin ito. Ikakalat pa ng ating mga ulo kung hindi magpapakilala ang Diyos sa atin. Ano po ba? So, ang kailangan natin ay magpakilala ang Panginoon. Hingin natin yun. Hinihingi yan eh. Hingin natin yan, Panginoon. Pakilala ko sa akin. Reveal yourself unto me. Sabi mo, unless na i-reveal ng Diyos sa kanyang sarili sa iyo, you will not know Him. Lalo na Diyos ka. Amen? Lalo na Diyos ka. You can never know Him. Ang power ng yung brain, ang power ng yung intellect, cannot comprehend
i-reveal ng Diyos sa kanyang sarili. Yan ang pinagpapasalamat ni Pablo eh. Sa Ephesians 3, sabi niya, the mystery of Christ. The dispensation of the mystery of Christ, sabi niya, and because of this, I bow my knees unto you, verse 14. I bow my knees, sumamba siya. Pagka nakilala mo ng Diyos, wala kang magagawa kung isasamba ka sa Kanya. Yun ang natin na experience with Paul. So maraming nag-preach, maraming mga preacher, maraming knowledgeable about God, about theology, about God, Jesus Christ Himself. Pero naniniwala ako kung lang yung nakakakilala sa Diyos because of the revelation God has given them. So, hindi yung ipapakilala ng Diyos dahil mahusay ka ang kanyang sarili sa iyo. Ipapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo dahil ikaw ay special. No. Biyaya ko yan. Hinihingi yan. Sabi nga ng Panginoon Kristo, ipapakilala ko ang sarili sa niya sa mga bata, sa mga babes. Meaning to say, yung mga Pharisees, hindi na nakakilala si Jesus Christ. Pero nakakilala kay Jesus Christ yung mga ordinaryong tao na wala silang pag-asa, wala na silang aasahan kundi lamang ang knowledge, true knowledge of God, of Jesus Christ. Halimbawa, si Maria, kapatid ni Marta, yan. Mga ordinaryong tao lang yan, pero nag-reveal ang Diyos sa kanila. Si Lazarus, si Zaccheo, okay? Yan ang mga nagpapakilala ng Panginoon sa kanila. Si Pablo, of course. And then, kaya sa panahon natin ngayon. Kaya tatakot, marami pa po kung hindi alam tungkol sa aking Panginoon Kristo. Ang aking desire, Panginoon, magpakilala ko sa akin. Marami pang bagay na hindi ko kilala ang Diyos. At yes, naniniwala po ako na nagpapakilala ko sa akin sa paghinihing ko yan, pero hindi pa yan sapat. Gusto ko pa siyang makilala. And then, when we read the Bible, tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, yun ang ating intention. Ang intention natin ay makilala ang Diyos ng Bible. We will know Christ of the Bible. Sapagkat the whole Bible speaks of Christ. Ito'y nangungusap kay Jesus, patungkol kay Jesus Christ. So ito pong chapter 6, lagi manihingi ito, Panginoon, revelation nito ay yung coded kay kasamang namatay ni Jesus Christ. Chapter 5, si Kristo'y namatay para sa atin. Chapter 6, tayo kasamang namatay ni Jesus Christ. Dahil po ay hindi pa tapos wala pa tayo sa kalahati sa chapter 6. Pero ang aking dalangin, hindi ang matatapos natin ng bilisan and then as I said, impormasyon lamang, wala namang intimate knowledge o revelation na Diyos sa atin. Walang magbabago sa atin. Hindi tayo magagamit ng Diyos. Pwede tayong magpapasikat, I have knowledge about God. Lubawa, bigyan example, no? Baka sa inyo po ito, maraming nakakaalam. Let's say si Ferdinand Marcos Sr., yung si Pangulong yung namatay na. Pwedeng mabasa yan sa mga history books. Amen? Baka meron dito maraming mas alam kaysa alam ko. Pero sino talaga nakakilala kay Ferdinand Marcos Sr.? Si Ferdinand Marcos Sr. Ano ba? Tatay niya yun. Amen? Iba yung revelasyon iba yung pagpapakilala ni Ferdinand Marcos Sr. sa mga tao lamang, lalo na sa history lamang, sa libro, doon sa pagpapakilala ng tatay sa kanyang anak. Amen? So yun ang aking gusto. When we read the Bible, when we open the Bible, tingin natin, Panginoon, speak to me. What is the word? What is the word? The Rema. Ito po kasi logos to it. It's a logos. Pero what we are looking for is the Rema. Yung revelasyon ng Diyos. Yung specific word, minsan isang salita lang yan. Minsan isang salita lang yan, ibibigay ng Diyos sa atin. Ngayon, hindi ibibigay ng Diyos siya kung ayaw natin. Hindi magpapakilala ng Panginoon sa atin kung hindi ayaw natin makilala ang Diyos. Paano magpapakilala ang Diyos kung hindi natin siya interest? Kung marami tayong mga interest. Alam mo ba, bakit ipipilit ng Diyos? Bakit ipipilit pakilala ko sarili ko kung ganito kung wala namang interest? Alam nga naman mag-house to house ako dyan. Oy, ako si Jin. Do you know me? O papakilala ako sa inyo. Samahan mo ako. Hindi ako
na makilala ang ating Panginoon Jesus. Isa sa mga number one block, alam niyo mga number one block dyan sa pagpapakilala sa Panginoon, ang ating sarili. Meron tayong big self, big ego, the self. Yan ang pinaka sa chapter 6. Chapter 7, verse 6. Amoy, lagyan mo yung 6. Romans 6:6. Ito yung malaking hadlang na patay na to, pero ang laki pa rin ang influensya sa atin. Yung ating Adamic nature. Yung mga Adan. Yun ang ating old you. Hindi mo papakilala ang Diyos kay old you. Magpapakilala sa ang Diyos kay new you. Yung sa new creation. So, kailangan itong old, yung sarili mo ito, ay tabi mo na to. Ayaan mo na to, iwanan mo na to sa cross. Sapagkat doon siya nilagay ng Panginoon once and for all. Na nalalaman natin na ang ating datiyang pagkatao ay nakalakit niyang napako sa cross. So, ayaan mo na doon yan. Positionally, it's done. Tapos na yan, past tense, talagang aorist tense, ibig sabihin, done once and for all. Pero yung ating practical, yung ating pamumuhay, kailangan araw-araw ay dinidikit natin sa cross ang ating sarili yan. Napako kasama, anak niya napako sa cross upang ang katawang sa langit ay magiba anang sa gaywang na tayo maalipin pa ng kasalanan. Yun ang purpose. So kung andyan ang sarili mo, basta ang sarili ay makalaman yan, mahilig sa kasalanan yan, you will never know God. Kahit na Kristiyano ka, pwede kang hindi mo kilala ang nagligtas sa iyo. Tama ka ang naligtas, pero hindi mo makikilala ang Diyos. Kaya nga po, verse 7, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Yan ang katotohanan. Paniwalaan po natin yan. Huwag na natin yung i-logic pa yan, paano natin na unawaan yan. Pag sinabi ng Panginoon, tayo namatay, nakalakad ni Kristo, patay na yung ating old man, paniwalaan lang natin yan. Pero actually, kahit na ang old man ay patay na nandiyan pa rin yan. Hindi siya annihilated. Hindi siya extinguished. Andiyan pa yan. Ang ginagawa ng maraming Christian ay nire-revive nila yan. Yung kanyang former glory, yung kanyang former life, yun pa rin ang pinipilit nila ibang buhay. So, bago ang Kristiyano, lumakad Kristiyano, yung old life mo, patay na yan. Huwag mo nang revive. Amen? Meron kang new you. What is the new you? The new you ay ikaw ay new creation. That's the new you. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Dapat kung tayo namatay nakalakit ni Kristo, naniniwala tayo na magbubuhay tayo ng mga kalakit niya. Yung po tayo, yung ang purpose natin, ang kasalanan na hindi na magaling saan, tapos mabubuhay na tayo. Mabubuhay tayo sa kalakit na pamumuhay ng Diyos para sa Diyos. Nalalaman natin si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay hindi na mag-ahaling sa Kanya. So ito po yung once and for all. Minsan lang ginawa ni Jesus Christ yan, hindi na po mauulit yan. So, ang kamatayan wala ng pwersa ni Jesus Christ. Alam niyo po ba, wala na rin pwersa sa inyong kamatayan? Niniwala po ba kayo doon? Pastor, mamatay tayo lahat eh. Yes, ang kamatayan sa atin yung magpapalit na lang tayo ng katawan. Pero alam niyo po ba, dahil malapit na ang rapture, naniniwala ako. Sa mga nangyayari, tsaka inunay-inunay ng panahon, malapit na po ang rapture, pwede na natin hingin, Panginoon, I resist death. Kung pwede, Panginoon, huwag na ako mamatay. Pero pwede ka rin mamatay ito. Pwede, lang posible yan. Pero pwede mo lang hingin sa Panginoon, Panginoon, pwede po bang huwag na ako mamatay at sabi mo na ako sa mga rapture? Do you aspire for that? Gusto niyo po ba yun? Ha? Ayaw niyo ba? Ayaw niyo ako. Gusto ko. Kasi parang kung ayaw niyo, parang hindi na kami mag-living. Di ba? Parang sabay-sabay na tayo. Hindi tayo susunod ng barong na merong hiwa sa likod. Di ba? Kasi malapit na rapture, ba't hindi pa tayo sabay-sabay? Pero kung gusto niyo mauna, wala namang problema yun. Pero ako, alam niyo, hinihingi ko na. Ano pa nga aking nire-resist? Sickness. Alam niyo, sickness
Due yan ng curse eh. It's a byproduct of curse. Pero sa langit wala namang sakit dun eh. So, i-resist mo yan. Huwag mong kakandungin yan. Amen? Kasi si Jesus Christ, napagtagumpay niya ang kamatayan. Therefore, magtatagumpay din tayo dyan. Pero again, kung kukunin tayo ng Panginoon, halimbawa na, bigyan ko example. Si Pablo, namatay hindi dahil sa sakit. Namatay si Pablo dahil siya pinatay. Bakit siya namatay sa gano'n? Kasi nakatakda silang mamatay na gano'n eh. Si Peter, lahat actually ng mga apostles, except John. Si John, nakatakda sa kanya, hindi siya mamamatay. Sinasabi niya nung kasama si Jesus Christ. Alam niyo, may mga bago din. Let's say, si George Mueller. George Mueller, 1800s, namatay siya 92. 92 years old. Alam niyo, bago siya namatay, nag-prayer meeting muna sila, tapos umakit siya sa kanyang second floor. And then kinabukasan, patay na siya. Pero nag-prayer meeting muna siya, nag-preach pa siya. So, ibig sabihin, hindi siya pinatay ng ng sakit, hindi namatay siya dahil kinuha na siya ng Panginoon. Dahil matagal pa noon ang rapture eh. 1800s, matagal pa rapture noon. Wala pa ng Israel dun eh. Pero ngayon nandiyan na ang Israel. 2,000 years old na ang mundo since Jesus Christ. One generation na ang Israel. Tapos kung makikita mo yung mga signs ngayon, di ba? Malapit na rapture. Ba't dito natin hingit? Kung halimbawa ako ngayon, ang nagsasabi ko ngayon, nasa 19 years old ako ngayon, halimbawa lang, okay mo, bigyan mo rin sa akin ng rapture. Eh kung 5 years na, hindi ako na ng 95. Eh kung 10 years pa, hindi 100. Eh si Henry Rico, 100 eh. Ano ba, pwede pong isang Panginoon yan? Pero ano nyo, sino pinakamatanda rito? Gatas na, mami na kayo. Sino pinakamatanda? 65. Tama ba? Si Kuya mo, 65. Kuya, pala na kabalo akong, ano na sa pala na kabalo? 76. 73. 73 na 24, eh. 25. Happy birthday in advance. So, next Sunday, pakananakataan na akong kay pero kanya-kanya kong dala. Papakainin tayo lahat ng kanya-kanyang baon. So, next Sunday, 73 siya nun. O, pwede mo yung sa Panginoon yan. Alam ba, dadating ang Panginoon ng 10 years, hindi 83 ka lang. Ang dati ko naman na 82. So, bata pa yun. Eh, kung 5 years, hindi, dati 78 ka lang. Amen? Eh ako, 25 years old pa lang ako ngayon. Eh kung ikaw ng 25, 30 years old lang ako. Kaya ko hingin. Huwag ka lang magsinungaling, pastor. Diba? So ibig sabihin ko, pwede natin hingin yan. Malapit na, tama mo ba? Kung baga saan dyan na, ba't di ka pa maghahantay? We resist. Kung nare-resist natin sa Satan, resist natin na sickness, resist din natin ang kamatayan. Ngayon, kung halimbawa, meron kong pinsan si Danny, may pinsan si Pastor Randy, pinagsasaksak siya last few days ago. Taxi driver, si Danny Boy Solver, mas bata kay Randy, pinagsasaksak siya. Christian po yan. Hindi, mangyayari naman din yan. Hindi natin alam what is the reason, ano nangyari. Pero kung mamatay tayo, punta naman tayo sa langit. Walang problema dyan. Pero, again, pwede natin hingin yan. Amen? Mga sakit, resist natin yan. Huwag natin kaya, kung bibigyan tayo sakit ng Panginoon para i-disiplina tayo, hayaan nyo lang na madisiplina ka muna and then tatanggalin ang Panginoon yan. Amen po ba? Importante, may purpose ng Diyos. Ngayon, sabi niya rito, si Kristo ay namatay, tayo kalakit na namatay ni Jesus Christ. Naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayo, kalakit niya. Mabubuhay tayo kasi sabi dito si Kristo na buhay na mamuli sa mga patay, hindi na mamamatay, ang kamatay hindi na maghahari sa Kanya. Although ito, physical din siya, Jesus Christ, sa atin physical, meron pa rin tayong mamamatay pa rin tayo kung lulubin ng Panginoon, pero hindi tayo mamamatay, rapture tayo, hindi tayo mamamatay physical, and then dire-diretso na tayo. Pero spiritually, wala na tayong mamatay. Spiritually and soul, ang soul natin hindi mamamatay. Dire-diretso na po sa langit yan. Amen po ba? Yun ang buhay na walang hanggan. Ang binigay ng Panginoon sa atin ay hindi yung created life na binigay na ginawa niya kay Adan. Ang binigay sa atin ay yung uncreated life, yung buhay ni Jesus Christ. Eternal life yan. So ang buhay ni Adan, bago pa man siya magkasala, is ano yun? Ano lang yun? Created life lang yun. Meaning, hindi yun ang pinaka-the best.
Ang best na binigay ng Diyos sa atin ay yung the best. Yung eternal life. This is the life of Christ Himself or itself. Yung buhay mismo ni Jesus Christ ang binigay niya sa atin. Yan po ay eternal life. Amen? Ngayon, lumaki, sobrang laki yan. Sapagkat ang kinamatay niya ay kanyang kinamatay minsan sa kasalanan. Minsan na po yan dapat ang buhay na kinabubuhay niya ay kinabubuhay niya sa Diyos. Ganoon din tayo kasi nakatago tayo kay Jesus Christ eh. Di ba? Tayo na in Christ, we are in Christ. So, mga kapatid, natin yung bagay kapatid, hindi niya basa. Hindi mo na pati. Sumobra, parang pang-anniversary yan. Hindi natin dito ba? Verse 10. Sapagkat ang kamatayan na kinamatay niya ay kinamatay niya minsan sa kasalanan. Yun ang reason bakit kinamatay. Dapat ang buhay na kanyang kinabubuhay ay kanyang kinabubuhay sa Diyos. Ito ang ating buhay ngayon. Bakit ka nabubuhay ngayon? Para sa iyong sarili? No. For God. Because the life that you live, it is God's. It is Christ's life. You're living the life of Christ. Sabi nga ni Pablo, I've been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life that I live in the body, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Galatians 2:20. So yun tayo. Pwede mo nang i-apply yan. Kahit na kaniligtas mo lang kanina. Ang kondisyon mo lang dyan, magsugo mo lang buhay. Isugo mo na yung sariling diskarte mo, sugo mo na yung sarili mo. Everything. Your life, your old self, your sin, lahat yan isugo mo na sa Panginoon. At sa ganon, yung buhay niya mismo ang pwede mo lang ipamumuhay. Process din yan. It's a growth process. Maguguro ka dyan, in the process ka, pero mag-start ka na. Mag-start na tayo. Alam mo ba? So yun po, verse, sapagkat ang kamatayan na kinamatay niya ay kanyang kinamatay na minsan sa kasalanan, once unto death, dapat ang buhay na kanyang kinabubuhay ay kinabubuhay niya sa Diyos. Amen? Verse 12, 11, gayon din naman kayo. In like manner, kung gano'n si Jesus Christ, nabubuhay si Jesus Christ para sa Ama, in like manner, in the same manner, tayo, ibilang ninyong kayo tunay ng mga patay na, hindi pa, tunay, hindi yung magkukunwari, hindi yung pop psychology, hindi isipin mo, wala naman. Ibilang mo na kayo'y tunay ng mga patay na, past tense, patay na, sa kasalanan. Ngunit mga buhay sa Diyos ay Kristo Jesus. Ito yung ating application. Anong ina-apply natin? Yung nangyayari kay Jesus Christ. Ito yung na-share ko last Sunday sa ACC. Pero lagi naman sinishare sa inyo ito. Pag kayo nagbibilang, meron ka talagang binibilang. Ang ibilang, napakaganda sa Tagalog, ibilang. Sa English, consider, o kaya recon. It's a mathematics, it's a math term. Tanong ko po kayo. I-describe nyo ako. Okay? Kapag i-describe mo ko sa iyong sariling salita, then i-describe ako ni kapatid na dyan sa kanyang sariling salita, magkaiba, hindi parehas. Tama? Depende sa pagkakilala mo sa akin. Pero tanongin ko kayo, 1 plus 1 kapman. Sigurado ka? Diyan, 1 plus 1. At parehas. Diba? Parehas yan. Pumunta ka sa Amerika, ang kanilang 1 plus 1 ay makaiba na sa Amerika. Ito pa rin, di ba? 2,000 years ago, 1 plus 1 is today, ito pa rin. 10 years from now, 100 years from now, 1 plus 1 is exacting ang math. So pagka binilang mo, when you recon, when you count, pag binilang mo, ibig sabihin, meron kang binibilang at saka exact. Ano yung exact at ano yung binibilang natin? Fact. Christ died, you died. Christ was buried, you were buried. Christ was rose again, you
were rose again. Yun ang ibig ako. Amen? Kung anong nangyari kay Jesus Christ, it happened to you. Hindi mo lang kasi ginagaya. It really did indeed happen. Yung pamatayan niya, naging kamatayan mo, yung kanyang pagkalibing ay pagkalibing mo, yung kanyang muling pagkabuhay. Sabi nga sa Ephesians 2, verse 6 and 7, 5 sa 5 muna, sabi niya tayo nabuhay, nakalakot niya, tapos raised up together, and then seated at His throne together. Yun ang ginawa. Ibig sabihin, nung pumunta si Jesus Christ doon sa cross, sinama ka. Nung siya'y mapako sa cross, sinama ka. Nung siya'y mamatay, namatay ka rin. Nung siya'y nilibig ka rin. Nung siya'y muling nabuhay at tumakit sa langit, ganun din ang nangyari sa iyo. Amen? Yun ang iyong ibibilang. Count that every day. Kaya kung darating ay nagtukso sa iyo, patay na ako dyan. Halimbawa, dating may ka sa mga kasalanan, gagawin mo yung mga parts ng iyong katawan. Sa verse 12, ganito rin, no? Huwag kang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo magsunod sa kanyang mga kita. Itong mga parts natin, itong mga members natin, patay na sa kasalanan natin. Pinili na ni Jesus Christ ito. Ito'y buhay sa Diyos. Amen? So yun po yung chapter 6. Manalangin natin yung chapter 6. Kasama sa inyo po yan. Actually ako, ginagawa ko sa chapter 6. Ilang Sunday na natin sinisiris ang chapter 6. Siguro baka more than 1 month na. Pero alam nyo ako, everyday binabasa ko yan. Hindi ako nililipat sa chapter 7 hanggang hindi natin natatapos yan. Everyday. Every morning. Marami akong binabasa, pero lagi ko rin binabasa yan. Nakakahiling sa Panginoon, Lord, please reveal your truth. Speak the word. Speak the word. Every day ko yan. Para malaman ko intimately what is the message ng chapter 6 para sa akin, and then as a pastor, ito ang aking share sa inyo. Samahan niyo po ako, basahin niyo every day. Chapter 6, and then pag natapos tayo, chapter 7. Every day, at hindi tayo natatapos ng series ng isang chapter. Amen? So yun po, ganyan naman kay bilang ninyo kay tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos. Kaya alam niyo po, hindi ko ang papatay sa iyong sarili sa kasalanan. God has done it. God did do it. Ginawa ng Diyos yan. And then, hindi ikaw magtatagubay sa kasalanan. God will do it for you. Ang sasabihin ng Panginoon, I cannot, but you can. Hindi ko kaya, pero kaya mo. Tulungan niyo ako, mamuhay sa iyong kalooban. Amen? Ang ibig sabihin ng spiritual, you are dependent sa kapangyarihan ng Banal na Spirit. Yun ang ibig sabihin ng Kristiyan. Hindi yung bibigyan ka ng mga rules. Bibigyan ka ng mga do this, don't do that. Hindi po ka ng Christianity. Bakit di mo magagawa yan? Ang Christianity, allow Jesus Christ to live in and through you. Christ will live in you, Christ in you, the hope of glory, and then He will live through you. Amen? Yung dilang ito ay dilang ni Jesus Christ. Let Christ speak through me. Meron tayong participation. Ang ating participation, cooperation. Ano ang ating participation? Partnership. Hindi tayo mga robot na kahit nasan tayo dadalhin ni Jesus Christ, wala tayong gagawa. No. Ando ng ating consent. Ando ng ating gusto mo ba o ayaw mo. Magpa-participate ka ba o hindi ka magpa-participate. Kailangan mag-participate kasi hindi ka naman niya pipilitin. Amen? Yan, dalangin ko mga kapatid. Maunawaan natin ito. Mula sa ating puso at sa ating espiritu. Nang sa ganoon, the Gospel of Grace Church ay tunay na ma-express natin ang kapangyarihan, ang biyaya ng ating Panginoon Yesu Cristo. Amen po ba? Saglit na lang ang buhay natin. Saglit na lang ang rapture. Ang kailangan natin, let us express Jesus Christ. Let Jesus Christ express Himself through us. Tayo ang magiging expression ng kanyang kapangyarihan. Kasi ang Diyos ang gano'n nag-aanap siya kung sino ang kanyang magagamit. Kung sino ang kanyang magiging earthen vessel. Earthen vessel. Sino kanyang magagamit. Walang magagawa ang Diyos dahil kung walang instrument,
Kailangan may instrumentality. Wala namang magagamit ng Diyos sa mga Christian sapagkat mga karnal ng maraming Christian, mga nabubuhay sa laman. Hindi ka gagawin ng Panginoon kung makalamang ka kahit na pinakamatalino ka, kahit na pinakamabango ka, kahit pinakamaganda ka. Kung makalamang ka, He won't use you. So hindi maka-express sila ng Diyos. Naghahanap ang Diyos ng mga Kristiyano na wholly committed to Him, completely yielded sa Kanyang kalooban. Panginoon, I surrender everything. Alam mo ba? The more you know Jesus Christ, the more, sabi mo ating Panginoon, magpakilala sa akin. The more na makilala mo si Jesus Christ, tulad nung nangyari sa Kapapulo, kulang pa ang buhay mo ay pag-aayos na. And then at the end of the day, sabi ng Panginoon, my good and faithful servant, come to pass. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa aming series. It's not that we are intellectual enough or smart enough to understand, O Lord. Hindi po. We are actually nothing, useless, hopeless sa aming mga sarili. Lord, kayo lang ang aming pag-asa. Ang pag-asa lang namin ay ang si Kristo sa aming new creation. Ang Holy Spirit sa aming spirit united. Ang aming pag-asa ay kayo po. Amang nasa langit, i-reveal niyo po ang inyong anak sa the Gospel of Grace Church and sa church in general, sa Iglesia. Ngayon pong last days, let the church be the expression of the glory, power, love, grace, mercy of our Lord Jesus Christ. Sapagkat wala namang ibang gagamitin ang aming Panginoon Kristo kundi ang church ng Iglesia. At ang Iglesia ay kami po yun. Lord, dito po sa DTC, we know that. We want to know. Gusto ba namin makilala, malaman, magpakilala kayo sa amin. Ipakita niyo, Panginoon Diyos, ang value ng knowledge of Christ. And ipakita niyo sa amin ang aming pagiging uselessness kung gaano kami kawalang kwenta apart from you. Nagkaroon kami ng value sapagkat tinanggap namin si Jesus Christ ng buhay ang aming Espiritu. At nagkaroon kayo na sa Holy Spirit. Lord, bless you po ang blessing ito for your glory so that we can live the life of Christ for God, for His glory. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Again, thank you po. Any question? Aragdagan? Romans 6, verse 7, 8, and 9, hanggang 11. Okay, so susunod po, 12 na tayo. Any question? Wala? Kung wala po, praise God and God bless po sa ating lahat. Salamat po sa